Isasailalim sa disciplinary action ang piloto at flight attendant dahil sa pilitang nagpababa sa isang ina at kanyang anak na special child mula sa eroplano ng Cebu Pacific. Lumabas kasi sa investigasyon na aprobado ng piloto ang hakbang ng flight attendant na pababain ng eroplano ang mag-ina. Saksi si Claire Delfin. Kinsulta at aprobado raw mismo ng piloto ng Cebu Pacific ang pagpapababa kay Marites Alcantara at sa anak niyang special child mula sa kanilang flight galing Hong Kong pa Maynila. Ito ang lumabas sa inisyal na investigasyon mismo ng airline sa insidenteng naganap noong December 23. Kaya ayon sa Cebu Pacific, bukod sa flight attendant, isa sa ilalim din sa disciplinary action ang piloto. Muling paliwanag ng Cebu Pacific, nagkamali ang dalawa sa pag-intindi sa nakasaad sa operations manual nito na dapat iisa lang ang pasaherong may mental illness sa iisang flight. Safety regulation daw kasi ito sakaling magka-emergency sa eroplano. Pero ang nawaglit ng flight attendant at ng piloto, malaki ang kaibahan ng isang mental patient sa isang special child. She have apologized for and admittedly said that there is a need for the airline to educate the frontliners. Bukod kay Alcantara, naghain din ng reklamo laban sa Cebu Pacific ang isa pang mag-ina na nakasakay din sa naturang flight. Sabi ng airline, nireklamo ng inang si Estela Santos ang ginawa rin sa kanya at anak niyang may Down syndrome. Pilit din daw silang pinabababa matapos tumanggi ng mag-inang Alcantara na bumaba ng eroplano. Sa huli, tulad ng mga Alcantara, nakasakay rin sila sa flight. Nadagdagan man ang reklamong diskriminasyon laban sa Cebu Pacific, nanindigan pa rin ang airline sa kalidad ng kanilang serbisyo. Cebu Pacific has been trying for 14 years. This is an isolated case. Sabi naman ng grupo ng Pasakay, National Alliance for Accessible Transport, dapat tanggalin na rin daw ang polisiya ng Cebu Pacific laban sa mga taong may sakit sa pag-iisip. Dapat din daw kasi silang ituring na mga taong may kapansanan at may mga karapatang dapat irespeto base sa Magna Carta for Persons with Disabilities na ibinasa ng Kongreso noong 1977. This is actually a call for the sector to once again unite and go against any barrier, whether institutional, physical, or social barriers that keep us from participating on an equal basis with others. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Dalawa sugatan matapos bumigay ang bahagi ng babasaging kisame ng The Block ng SM City North EDSA sa Quezon City. At till death do us part na sumpaan ng mga nagpapakasal, gustong baguhin ng isang party list group. Narito po ang report. Sa cellphone videong ito, kita pa ang mga bakas ng dugo na nakahalo sa mga bubog na nagmula sa bumagsak na bahagi ng babasaging kisame ng The Block sa SM North EDSA kaninang alas 2 ng hapon. Ilang nag-aabang sa mini concerts activity center ng The Block ang sugatan. Sa pahayag ng SM Management, 2 biktima ang kanilang kinumpirma. Sa ngayon ay pinaayos na ng mall ang nasirang bahagi ng glass ceiling. Sinaktan at inabuso sa mahigit 1 taon nilang pagsasama. Yan ang sinapit ni Jean, hindi tunay na pangalan sa kanyang Norwegian na asawang tatawagin na lang nating Bob. Kaya nagpa siya siyang mahiwalayan ng mister. Pero dahil hindi raw matanggap ni Bob ang hiwalayan, bilang higanti, inilagay raw nito sa isang website sa internet ang ilan sa mga larawan ni Jean na nakahubot-hubad. Aalisin lang daw ito ng kanyang asawa kung makikipagbalikan si Jean at kung magbabayad siya ng ₱250,000. Pinag-aaralan na ni Jean kung magsasampa siya ng reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Tuloy ang pagsusulong ng grupong Isa Ako, Babae Astig Aasenso o One Abaa sa paglalagay ng expiration sa mga marriage contract sa bansa. Mungkahi ng One Abaa, gawing renewable ang kasal kada 10 taon. Kaya kapag dito ni-renew, otomatikong magiging null and void ang kasal. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. At sama-sama natin saksihan. Color status sa mga babaeng Facebook user. Alamin kung para saan. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama natin. Usapang Facebook naman, naging palaisipan kasi nito mga nakarang araw kung ano ba ibig sabihin ng iba't ibang kulay ng status ng maraming babaeng Facebook user. Kaya eto na po at aming ibubuko kung ano yan sa report ng saksing si Josh Villanueva. Dainty peach, light blue, yellow and green, at rainbow. Ilan lamang ito sa samot-saring kulay na laman ng status update ng ilang kababaihan sa social networking site na Facebook.
Ang status update ay karaniwang ginagamit upang ilahad ng mga user ang kanilang mga ginagawa o saloobin. At dahil pawang mga kababaihan ang naglalagay ng ganyang status, palaisipan tuloy sa mga kalalakihan kung ano itong color talk ika nga sa Facebook. I'm not really sure. No, I don't know. No idea. I have no idea. I don't have any idea. No clue. No clue. No clue. Colors. Bakit sila lalagay ng colors? Sirit na? Heto ang sikreto. Kulay po yan ng kanilang mga bra. Pero hindi ito sexy talk. Dahil ang totoo, bahagi ito ng kampanya sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa breast cancer. Sa Pilipinas, breast cancer ang pangunahing uri ng cancer sa kababaihan. Taon-taon, ginagupo nito ang mahigit 6,000 Pilipino. Kaya naman ang mga babaeng aming nakapanayam, walang kemeng lumahok sa Facebook campaign laban sa breast cancer. It's actually the color of your bra para increase yung awareness sa breast cancer. Ang breast cancer survivor at kasapi ng grupong I Can Serve Foundation na si Bibeth Orteza, natutuwa raw sa kampanya. Ibig sabihin daw kasi, mas mulat na ang mga Pilipino tungkol sa breast cancer. Ganyan nakabukas at ganyan naka-open, natutuwa ako. Nakakaaliw na isipin na isang katuwaan sa Facebook ay maaari din gamitin upang magbigay ng atensyon sa isang mahalagang issue. At habang tayo nasa usapin ng breast cancer, laging tandaan na ang prevention is the best cure. Josh Villanueva, ang inyong saksi! 50 taon na naghahati ng serbisyong totoo ang pinagkakatiwalaang GMA News and Public Affairs. At bilang bahagi ng aming 50th anniversary, mapapanood na sa linggo ang 5 dekada, the GMA News 50th Anniversary Special. Saksi si Jessica Soho. Dekada 50, sa isang maliit na opisina sa Escolta, Maynila, solong binabasa ng Amerikanong si Robert LaRue Stewart o mas kilala bilang Uncle Bob ang mga balita sa publiko. 50 taon mula nung unang sumahimpapawid ang tinig ni Uncle Bob, muling sasariwain ng GMA News ang daang tinahak nito para kilalanin bilang pinakarespetadong Philippine news organization sa buong mundo. Mula noon hanggang ngayon, walang kinikilingan at walang pinoprotektahang ibinalita ng GMA News ang mga pangyayari sa nakalipas na 7 administrasyon. I am sorry. We are for responsible journalism at we are a company that has no other further interests to protect. Saksi kami sa kasaysayang lumalarawan sa kasawian at tagumpay ng bayan. Ang galing mo, pre! Tripleng tagumpay nga natamon itong ating bansa ngayon dahil sa pagkakakyat ni Romy Garduse sa tuktok ng Mount Everest. Kaya't ang 5 dekada ng ating balitaan, kwento ng bawat Pilipino at naging instrumento ng bawat henerasyon para maintindihan ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap ng kanyang bayan. Tayo ay tried and tested na, ipagpapatuloy natin itong ating policy na we will be true to ourselves and to the viewers. At kung anong sinasabi natin, yun ang ating gagawin. Balikan ang kasaysayan sa punto de vista ng mga naghatid sa atin ng serbisyong totoo sa 5 dekada. The GMA News 50th Anniversary Special. Ngayong linggo, alas 10:45 ng gabi sa SNBO. Dito sa Tahanan ng Katotohanan, ang GMA Network. Salamat po. Susunod na OFW Diaries at yan ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang Liga ng Katotohanan. Ako naman Arnold Clavio. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging